From the Word of God written by Saint Mark, it is chapter 12, tama ho ba yun? Verse 38 to verse 35 to the following verses. Glory to you, O Lord. Parang nagsiyata To God be the glory. Bless our mind. 35 to 37. No. 35 to 37. 12, 35 to 37. Parang maiksi, no? Opo. Opo. Dalawa To na. God be the glory. Okay, and this is what the Word of God declared that He said. While Jesus was teaching in the temple court, He asked, "Why do the teachers of the law say the Messiah is the son of David?" David himself speaking by the Holy Spirit declared, "The Lord said to my Lord, sit at the right hand until I put your enemies under your feet." David himself called him Lord. How then can be his son? The loud crowd listened to him with delight. Brothers and sisters, the Holy Gospel of our Lord of salvation. Amen. 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 We do believe. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Parang nailang pa magpuri sa Diyos. Amen po ba? Hello? Kasi kadalasan ang narinig natin, palakpakan ang Diyos. Amen po ba? Amen po. Salamat po kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon ng kalakasan. Amen po. So, babasahin naman natin sa wikang Tagalog. Na ganito naman po ang pagkakasulat. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Hindi ba si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggat lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David? Mga kapatid, ito ang ating mabuting balita na binasa sa wikang Tagalog. Pinapuri ka namin, Panginoon. So, una sa lahat ay isa pong muling pasasalamat sa Panginoon Diyos sa pagkakataong ito na dahil sa tayo ay nagkakatipon. Amen po ba? Na naniniwala po tayo, lalo na po ako, na ang pagtitipong ito ay ipinakda ng ating Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon na siya pong salita na nagpahayag ng isang katotohanan, brothers and sisters in Christ. Katotohanan na dapat lamang, brothers and sisters, ay open o bukas po, brothers and sisters, ang ating espiritual na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na katotohanan ay walang iba, ang Espiritu ng Diyos. Amen. There are many spirit, brothers and sisters in Christ, but there is only one true spirit, and that is the Spirit of God. Amen. Kaya po, kung mapapansin natin, mga kapatid, nagpapasalamat din po ako sa mga brothers and sisters in Christ na naririto ngayon at nariyan sa live streaming dahil po sa Panginoon. Amen po. Dahil sa ating Panginoon, brothers and sisters, sapagkat tayo ngayon ay, sabi nga po, ay tinuturuan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Na manatili po tayo ayon po sa natutunan natin. Ayon doon sa pahayag po
ni Paul sa kanyang ikalawang sulat, no? Kay Timothy sa chapter, anong chapter po 'yon? 2 Timothy chapter 3 verse 14. Buksan natin nga yung portion na 'yon. Kukunin natin ang isang portion na gagamitin natin kan opener, brothers and sisters. Second letter ni Paul to Timothy, chapter 3 verse 14. Chapter 3 verse 14. Okay. Ang sabi po diyan sa English, o Tagalog na nilagay, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Okay, anong sabi ni Pablo kay Timothy? Magpatuloy. Amen? Continuous. Amen po ba? Sa mga teaching na natanggap niya. Amen po ba? Okay? At magkaroon tayo ng isang strong or matibay, brothers, na paniniwala. Amen po ba, brothers and sisters in Christ? Bakit po? Dahil alam natin na ang ipinapahayag sa atin ay salita ng Panginoon Diyos. Amen? Hello? Amen. Amen po. Kaya nga po atin pong binibigyan ito ngayon ng isa pa pong pagpapahayag bilang tanda ng katotohanan. Amen po ba? Kasi alam naman ng tao, alam ng mga Kristiyano, o alam din natin even before, lalo na sa panahon natin ngayon, no? Na ang paniniwala natin sa Diyos ay paniniwala po, brothers and sisters in Christ, na itong Diyos na ito ay totoong Diyos na nagmula sa Diyos Ama. Hindi po ba? Based on our faith and belief that this Son or this Jesus Christ is a true Son of God who is from God. Hindi po ba? Paniniwala natin yon. Hello? Okay. So, sa makatuwid, dito sa gospel na ito, ay mapapansin natin, no, na ang ating Panginoon ay nagtuturo po siya sa templo, brothers and sisters in Christ, ay naitanong ng Panginoon mismo sa kanila, bakit? Bakit po sinasabi po ng mga tagapagturo ng mga kautusan na si Jesus daw po ay anak ni David? Ayun ang sinasabi po nila. Amen po? Amen. Sabi ng ating Panginoon, beloved brothers and sisters, why do the teachers of the law say that the Messiah is the son of David? So, maalala nyo sa Biblia, meron tayo sa gospel na isang blind na pinawag si Jesus. Ang sabi niya, Jesus, son of David. Naalala nyo yun? Okay. Kasi sa scripture, brothers and sisters, alam nila na sa banal na kautusan ay sinasabi po na itong Misayang ito ay magmumula sa line ni David. Amen po. Magkaiba po yung line sa son. Magkaiba po yun. Amen? Magmumula sa lipi, sa lahi ni David. Pero hindi sinasabing magmumula, ang sinasabi na magiging anak ni David. Hello? Amen po. Sapagkat ito po ay isang usapin up to the present day. Usapin po yan ng maraming mga hindi bukas sa katotohanan. Katulad nung sinasabi ng iba na itong Jesus daw ay hindi tunay na anak ng Diyos. O anak ba siya ng Diyos pero hindi sa Diyos. Amen? He's only a prophet. Amen? He is a son of God but he is not God. Marami nagsasabi po niyan sa iba't ibang mga church. Even in Israel, yung mga Jew, until now, didn't recognize that Jesus Christ
is through God. Hello? Amen po. Sa makatuwid, ito po ay muli pong sinasariwa sa atin ngayon. Bakit ito sinasariwa o bakit nire-refresh ito ngayon sa atin? Brothers and sisters in Christ. Ang dahilan upang mag-continue, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya at pagtitiwala tungkol kay Jesus. Kasi maraming Kristiyano hindi nagpapatuloy. Pag sinabing hindi nagpapatuloy, hindi nagko-continuous, anong ibig sabihin nun? Patumpik-tumpik. Patumpik-tumpik. Salamat po, mahal na kapatid. Patumpik-tumpik. Hello? Kasi pag sinabing nagpapatuloy o continuous, brothers and sisters in Christ, believing that Jesus Christ is the beloved Son of God, alam mo na wala tayong magagawa by our own ability, knowledge, and what things that we have without Christ as a Son of the living God. Amen. Hello? Amen. Ito ang gospel. Amen? Amen. Kasi kung mapapansin natin, una, bibigyan natin ng exposure that Jesus Christ is the Son of the living God. Okay? When Jesus Christ was baptized in the river of Jordan, okay, mababasa natin sa Matthew. Doon natin muna sa Matthew. Maganda po yan na sasariwain natin. Okay po ba yun sa inyo? Yun kung okay. Kung hindi naman po okay sa inyo, umuo na lang kayo. Amen. Okay. Kung babasahin natin ang sulat o ebanghelyo ni Matthew sa chapter 3 po, verse 16 and 17, 16 and 17 sa Matthew chapter, ano sabi ko po? Chapter 3? Okay. Pansinin natin. Kasi binibigyan natin ito ng exposure upang ang ating pananampalataya ay mag-continuous, magpatuloy. Hindi daw, sabi ni sister, hindi patumpik. Ano ba yung English ang patumpik-tumpik? Hesitant. Ano pa ho? May maganda dyan Ano pa? English hesitant, di ba? Ha? Hindi pa just lang. Natawa kayo. Okay, puntahan natin yung portion na yon. Ang sabi natin, Matthew chapter 3 verse 16 and 17. Tama ho ba yun? Amen. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove, all alighting in him. That is the first verse. The second verse. And the voice from heaven said, "This is my beloved Son, whom I love, with him I am well pleased." Wow. Sino nagsabi? Sino nagpatunay? Ang God the Father. Amen. Sa Tagalog, sabi po, nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang isang Espiritu ng Diyos na bumaba na parang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Hindi nila pa naintindihan ng mga teachers ng law. Amen po. Meron din po tayong mababasa na ikalawang revelasyon tungkol sa ating pinapaksa. Naalala nyo po, sa Matthew chapter 17, naalala nyo po yon. Amen? Meron din yan sa Luke. Sa chapter 17, kung maalala nyo po, yung transfiguration ni Christ.
Naalala niyo po yon sa chapter 17, nung magbagong anyo si Kristo, kasama ang tatlong alagad, na si Kristo ay nakipagtagpo kay Moses at kay Prophet Elijah. Hindi po ba? Okay. So, makikita natin doon sa chapter 17 verse punta natin ang yung 5, no, brothers and sisters in Christ. Okay, verse 5. All right. At ang kasunod ng 5 ay 6 po ha. Kasunod 6. Okay. Habang nagsasalita pa si Pedro, no, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may isang tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Maliwanag po yan. So, second confirmation that Jesus Christ, beloved brothers and sisters, is the true beloved Son of God. Paano magiging anak ni David? Hello? Amen. Di po ba? So, hindi anak ni David. Mula lang siya sa lipi ni David, brothers and sisters, sapagkat ang nagdala, no, sa sinapupunan na magkaroon ng flesh, yung spiritual, no, na salita ng Diyos who is with God in the beginning, tao. Amen. Eh di ba? Si Blessed Mary. Hello? Kasi kung hindi magkakatawang tao ang Espiritu, hindi makikita ang Diyos. Kasi ang Espiritu ay parang hangin. Hindi nakikita. At yun ang purpose ko bakit po nagkatawang tao yung salita. Para makita po ang Diyos sa anyong tao. Yun ang sinasabi po ni Paul sa sulat niya sa letter to the Colossians chapter 1 verse 15. Naalala niyo po yun? That Jesus Christ is the image of the invisible God. Amen. Yun ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas or letter ni Paul to the Colossians sa chapter 1 verse 15. Tsaka sa Philippians. At sa Philippians, salamat po, mahal na kapatid. Talagang galing na, no? Kalahin mo po, kung hindi napunta sa AB yan, hindi pa sasabi yan kung saan niya makikita yun. O, di ba? Hindi ba? Totoo yun. Nakakatawa, pero totoo po. Ano ang katotohanan? Ang sinasabi ko, katotohanan. Yung tinitema ko, katotohanan. Katotohanan na si Jesus po ay tunay na anak ng Diyos. He is the beloved Son. Oh, di ba? Oh, si At Diyos. at Diyos. To God be the glory. Pangalawa na po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ay, salamat, Ay, ito, sister. mainit ito. Mainit ito. Maganda itong mainit kasi nagiinit din po, sister, ng espiritu ko. Ay, salamat sa Panginoon. Okay. Let's go back. So, makikita ho natin dalawang patunay. Amen po. Amen. Kaya kung titinan natin, no, sa pagkakatawang tao ng salita ng Diyos, kapatid sa pananampalataya, sabi nga po, the Word of God became flesh. Amen po. Okay. Ayon po doon sa nababasa natin sa Biblia, na sinasabi po doon sa John chapter 1, tinan natin ang John chapter 1, brothers and sisters, verse 4, tama ba yon? John chapter 1, verse 14, 14 po yun ha, hindi 4, sorry po ha, 14. Okay. Basahin natin. Okay. Ganito ang nakasulat. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Di po ba?
Amen po ba? Amen. Siya ay puspos ng Maganda. kagandahang loob at Tuhanan. katotohanan. Hello? Amen. So, ang tinitima natin yung katotohanan na si Jesus po ang tunay na beloved Son of God. So, naku, sister, napaka-bless talaga natin. Kasi habang sinasabi po ito, habang ipinapahayag ito, yung kapangyarihang spiritual dito, kapatid, ini-impart na sa buhay mo. Amen. Yes. Sabi ng Panginoon, ang sabi po ni Prophet Isaiah sa 51, chapter 51, verse 11, that every word that comes from the mouth of God, it will not return to Him void. It will be fulfilled because that is the will of God. Amen. What I am talking is the word of God. This is not my own words. Hello? Amen. Nire-refresh na natin yung salita ng Diyos. Sinasariwa natin. Sapagkat ang salita ng Diyos noon, hanggang ngayon, hanggang sa panahong darating, ay hindi po magbabago. Amen. Kundi matutupad yan. Sabi nga ng Panginoon that heaven and earth will pass away. But my word never, it will remain until it fulfilled. Kaya sabi ko, ano sabi ko? Pinagpapala kayo ngayon nito. Amen. And then, dadaanan natin ang katuparan nito sa atin ngayon. Mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? At pinatunayan mismo yan ng Biblia na ayon po sa sinasabi ng John chapter 3 verse 16 and 17. Anong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only Son. Wow. Amen? Amen. So that whoever believes on Him will not perish, but have. O di po ba? Tama ho ba sinasabi ko that you are blessed? Amen. Amen? At ang sumunod sa 16 ay 17, di ba? Ano sinasabi ng verse 17? Sinuunan siya sa kanyang. Ano sabi po? Sinuunan Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Sa makatuwid kapatid, you are now under the grace of salvation of God na ito. Amen. Hallelujah. Kapatid, grabe po. Grabe po ang banal na kapayagan ito na may kapangyarihan ngayon na magkakaroon ng katuparan sa ating buhay. Beloved brothers and sisters in Christ. Ito po ang isang patunay, mga kapatid sa pananampalataya. Pansinin po natin, mga kapatid, mayroon tayong mababasa. Okay. Kung babasahin po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, sa chapter 3 po yon. Ephesians chapter 3 po, verse 11. Okay. Tagalog na ginagamit ko na para ano. Ang sabi po ng chapter 3, letter din po to the Ephesians, verse 11, ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likain ang sanlibutan. So this is God's plan before pa lang. Amen? Likain ang sanlibutan ito. Hello? Pinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. God fulfilled His promise by sending His only begotten Son. Amen? Our Lord. Hello? Amen. Kaya nga sabi po diyan sa verse 12, kasi ang 12 ay kasunod ng 11, tama ba yun? Okay po.
Dahil sa ating pakikipag-isa kay Hesukristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag na kalooban. Amen. Wow! Dahil po sa pakikipag-unite po natin kay Kristo, na ating Panginoon, we can approach to the holy throne of God the Father. Walang hesitation, walang pagkukumaray, walang pag-aalinlangan. Amen. Hello? Amen. Hindi ka na dapat nag-aalala, Lord, paano po ba? Ako'y dumadalangin po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Paano po yung... No. Dapat maintindihan mo yun. Amen. Kasi ganyan ang marami sa atin. At tulad ng sabi natin kanina, the reason why, because they don't really understand the truth. As what Jesus said, that you must the truth because the truth will set you free. Kaya marami Kristiyano hindi malaya eh. Hindi ba? Hello? Amen. Amen? Punong-puno pa rin ang alalahanin sa buhay. Bakit po? Yung bang alalahanin mo sa buhay, kapatid, makakapagligtas ba sa iyo? Hindi. Yung mga worries mo yan, brothers and sisters in Christ, uulan ba ng pera sa buhay mo? Ulan ng sakit. Sabi ko, grabe ka naman, sister, uulan daw ng sakit. Amen? Hindi, yung worries na yan, magiging sanbi po yan ng alin po? Ng stress. Yung stress na yan, doon sabi nga, doon pas possible na magkaroon ka ng karamdaman. Tataas ang iwan si mo. Tataas ang iwansi mo. Kaya nang papatay siya. Amen? Hello? Amen. Kaya ito po ang pinag-uusapan natin, kapatid, ay isang banal na katotohanan na dapat po taglay natin ito eh. Dahil naniniwala tayo kay Jesus that Jesus Christ is the begotten Son of God. Bakit kayo nagtitipon dito? Hindi naman kayo nagtitipon na dahil sa akin kasi alam niyo naman gwapo na ako eh. Hello? Nagtitipon tayo because of Christ's word that we believe that by the power of His word, He is alive in us. Amen. In His spirit, according to the word. Sabi ni Christ eh, 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. Amen. Kapatid, but a blessing. Wow. Sa totoo lang. Hello? Amen. Kaya pansinin niyo po, ang sabi natin, brother, ano naman po ang tunay na kaganapan niyan sa buhay natin ngayon? Na tayo po ay, sabi po, naniniwala na si Jesus ang beloved Son of God. Eh di ba sabi natin kanina, nasa ilalim na kayo ng kapangyarihan ng pagliligtas ng Panginoon? Amen? Amen. Dahil sa inyong paniniwala at pakikipag-isa, dadaanan natin, di ba? Ngayon, dadalhin natin ngayon dito po sa salita ng Panginoon. Okay. Yung may mga Biblia na nandyan sa live streaming, mahalaga po ito. Pakinggan nyo po at basahin nyo po. Sa sinasabi po ng Ebanghelyo ni Juan sa chapter 1 verse 12, John chapter 1 verse 12, at ang kasunod ng 12 ay 13. John 1:12. Okay, John 1:12 verse 12 to 13. John 1. John chapter 1 verse 12 to 13. Ano ba yan, brother? Okay. Dito natin kukunin yung mga reference na magpapatunay at magpapatibay ng pundasyon ng ating pananampalataya. Amen. Hello? Na lahat ng binabasa natin
na nagmula sa salita ng Diyos na may kapangyarihang Espiritu ay ganap na katotohanan na mananatili sa buhay natin lahat. Amen. Hello? Amen. Okay. Ano sinasabi po doon? Ang sabi po sa wikang Tagalog ay, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Grabe, no? Grabe po ba? Hello? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, became the right, He gave the right to become children of God. Amen. Anong sumunod nun? 13 kapatid. 13. Ang sabi ng verse 13 ay, ano po? Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang pagiging anak mo, gawa ba ng tatay at nanay mo? Sabi nila, hindi ba ipinanganak kami ng nanay namin at tatay namin? Sabay tanong, no? Hello, beloved brothers and sisters. Ang liwanag po ng sinasabi, mga kapatid. Amen po ba? Dahil sabi po doon, yet to all who did receive Him, He gave them right to become children of God. Yung tumanggap lang kay Kristo. Hello! Amen. Bakit po? Kasi ang tinanggap mo kay Kristo ay yung Espiritu ng Diyos. Kaya ka naging anak ng Diyos dahil sa Espiritu ng Diyos. Eh kung ikaw ay matalino, tama lang sabihin mo, hindi ba anak kami ng tatay ko at nanay ko? Eh bahala ka. Kaya nga ini-expose natin eh. Lagi ko sinasabi, the real proclamation of the Word of God, the Spirit of God, is to expose. Ang alin? The Divine Spirit according to God's purpose. Amen? Amen. Hello? Because this is the spiritual truth from God. Beloved brothers and sisters, kagagawa ng Diyos, sabi po dito, gawa ng Diyos. Kaya ka naging anak dahil gawa ng Diyos. Ang totoo niyan, ganito yan eh. Okay, dadalhin kita doon sa filosofiya mo. Filosofiya natin bilang tao. Okay, anak ka ng tatay mo at nanay mo. Kapatid, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ka lilitaw na tao. Amen. Correct? Hindi. Kung hindi gumawa ang Diyos ng himala sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, palagay ko hindi ka tao ngayon. Bakit po? Hindi ka pa lumalabas. Nasa loob ka ba? Di ba? Ganun lang ako kasimple yun. Alam mo ba yung sabihin ng simple? Ano po? Di ba gagaling nyo? Yan ang sinasabi ko. Ang laki talaga na natututunan nyo. Hello. That is the confirmation ng pinag-uusapan natin. Diba? Kaya ikaw ngayon, ano ka? Anak ng Diyos. Hindi ka na anak sa labas. Anak ka na ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Bilang patunay, mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8. Amen? Verse 14, 15, and ano ba sunod ng 15? 16. 16, salamat po. Okay, pakibasa. Okay. Sino ang gustong bumasa? Basahin na, brother. Basahin ko mo. Sige po. Ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ng iyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot.
Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. 17. Ang 17 po ay ganito. Yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos. Amen? At kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen po? Amen. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat. No? Yung mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, mga anak ng Diyos. Kung ikaw o ang tao o kahit mananampalatayang Kristiyano, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, hindi pa rin siya anak ng Diyos. Anak siya. Anak ng mundo. Anak pa rin siya sa labas. Anak ng mundo. Sa Biblia po, may dalawa pong anak na unang anak ni Abraham. Amen. Sino isa? Unang-una? Ha? Si Isaac. Isa. Di ba? Amen? Yung pangalawa ay sino? Jacob. Si Jacob. Si Jacob. Saan ang pangako ni Yahweh kay Abraham? Na kay Ismael ba? Or na kay Jacob? Father ni Ismael. Pero parehong anak ni Abraham. Abraham. Tignan niyo, may natututunan kayo. Hindi ba? Yung promise nandun kay Jacob. Amen. Maliwanag po. Hello. Amen. Pareho namang anak. Amen? Pero, yung sinasabi po dito, tayo ay, ang sabi po doon, yung pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid sa pananampalataya, kung ang isang tao ay pinapatnubayan ng Diyos, hindi po gumagawa ng masama. Amen. Unless, ibang espiritu ang pumapatnubay. Hindi ba? Tama ho ba yun? Yun ang sinasabi po. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang espiritu po na tinanggap natin, hindi espiritu po ng pagkaalipin. Laptop, iPad. We are not receiving the spirit of slavery. Hello? Amen. Ang alipin ng ibang espiritu, alam natin kung sino ang may author ng kasinungalingan. Sino po? Demon. Sino po? Kaaway. Demon. Espiritu ng kaaway. Espiritu ng demonyo. Hello? Amen. Kaya pag nanood ka, nakakaawa nga yung mga Pilipino, nakababayan mo. Pag nanood ka sa mga leader natin, puro sinungaling ang karamihan. Hindi ko sinasabing lahat. Karamihan ay... Sinungaling. Oh, saan sila tumatama dito? Tama bang espiritu ang dala nila? Hindi. Kristiyano ba sila? Naniniwala ba sila sa Diyos? Parang ako lang yun noong unang panahon eh. Tsaka si brother eh. Hindi lang kami, sama ko na kayo. Dati yun. Hindi ba? Puro tayo mapagkunwari nung araw. Why? It because we are lead. Saan? Hindi totoong espiritu. Yun ang team natin kanina. Katotohanan spiritual, di ba? Ngayon, ano ka na ngayon? Anak ka na ng Diyos. Hello? Wala na kaduda-duda. Amen po ba? Ang sabi po rito, pakinggan natin. Verse 16, ang Espiritu ng papatuto kasama nating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano pong ibig sabihin nun? You're a co-heir of Jesus Christ. Co-heir of Jesus Christ. Ano ang unang-unang mamanahin mo?
to Christ. Spiritual. Espiritu. Oh, Spiritual. Espiritu ng Diyos. Ang kanyang espiritu. At pangalawang kaganapan ng mamanahin mo, Eternal life. eternal life. Amen. So no doubt, Pero may if eh. if, May if. sapagkat. If. Amen? Kung alin, mayroong words na kailangan natin makita, kaya nga ni-expose natin eh. Pansinin niyo po, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa may words. Di ba? Kailangan yung words na yon mahayag. Kasi mayroong words na if or sapagkat. Oh, di ba? Ano sabi po doon? Pagtitiis. Makikipag-fellowship ka lang sa oras na ito. Ayaw mo eh. Bakit? Mahirap, di ba? Pag sinabing mahirap, ayaw mo magtiis. Simple arithmetic eh. Kasi ano eh. Kasi ganito eh. Okay lang kung talaga may ginagawa ka. Naiintindihan ng Diyos yun eh. Eh kung sa oras na ito, pupunta ka lang sa casino o kaya naman manunood ka lang ng teleserye mo, ipinagpapalit mo yung mga bagay higit pa doon sa kinikilala mong Diyos na ito. Eh hanggang pagkilala lang, wala kang tunay na relasyon. Sapagkat sinasabi ni Pablo yan eh, ang Espiritu ng Diyos pag sumasa atin, kaisa tayo ni Kristo. But if the Spirit of God is not in us, we are not belong to Christ. Susulat eh. Tinatalakay natin, nasusulat. Nagiging example lang natin yung mga bagay-bagay to open. It not because for them. We are using the example for them for the sake of the listeners and believers. Amen. Kasi ang example o illustration, mas malapit po yan sa katotohanan. Amen. Dahil sa nakita mo. Hindi lamang napakinggan. Iba ang nakita sa napakinggan. Amen. Alam niyo ba ibig sabihin? Ano pagkakaiba na nakita at napakinggan? At least na napapakinggan dito. Ha? Actual and virtual. Yung nakita ng mga mata mo. Yun ang sinasabing to see is to believe. Kaya ka naniniwala, nakita mo eh. Pero yung napapakinggan mo lang, di mo nakita, naniniwala ka. Kulang po yun. Kasi marami tayong mapapakinggan na hindi naman totoo. Hindi ba? Ang portion doon, bakit ini-expose na mahanapin mo na makita mo? Kasi para hindi ka malinlang ng ibang spiritual. Kasi nasa spiritual ka na ng Diyos. Remember when Jesus Christ was received the Holy Spirit from God, ang sabi po doon, nung mabautismuhan si Kristo sa River of Jordan, no? Bumaba ang Espiritu sa inyong kalapate. Hello? Sino niyo yun? Pagkatapos sinabi po, may tinig, this is my beloved Son. Sumunod na verse, ang sabi po sa Matthew chapter 4, the Spirit lead Jesus Christ to wilderness for temptation. Nandun po yan. Kaya nga nagkaroon ng temptation for 40 days si Christ. Hindi ba? Bakit pinalawag ng Diyos yun? Para ipakita po, hindi lamang po kapatid sa pananampalataya kay Kristo, sapagkat alam ni Kristo yun kung sino siya. Ang ipinapakita sa nasusulat doon sa pangyayari sa atin. Kasi pag inalok ka ng tinapay ng demonyo, iiwanan mo yung Kristo. Amen. Pag sinabi sa'yo, sumama ka sa akin at yayaman ka, iiwanan mo si Kristo. Kaya yung ginawa ni Satan kay Christ eh. Halika, pakikita ko yung mundo. Puno-puno ng kayabanan, ibibigay ko sa iyo. Di ba? Ano yung pangatlo? Makit ka rito, magpatihulog ka. Hindi ka
sa mga bato kasi iingatan ka ng mga anghel, sabi ng Diyos. Pati yung word of God ginagamit. Pakinig ka sa sa debate doon sa Senado at saka doon sa ginagamit word of God. Ginagamit word of God. No. You cannot use the word of God because the word of God is spirit and it is holy by using it, brothers and sisters, for your purpose, para linlangin mo lang ang tao. Huwag mong gamitin ang salita ng Diyos para linlangin mo ang tao. You are under, or maybe we are under, hindi totoong spirita. Ang demonyo gumadam gamit ng salita ng Diyos para linlangin. Di ba ginamit ni Satan yung word of God through Adam and Eve? Ganyan po yun. Sumaliwanag po, kapatid. Ikaw, tayo, kayo na nandyan, na napakinig at tumanggap dito, mga anak na kayo ng Diyos. Amen. Dahil sa salita ng Diyos na siyang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya wag na tayo magpapalinlang. Ang sabi po doon sa first reading, ang sabi po ng letter ni Paul, sa second letter ni Paul to Timothy, chapter 3 verse 14 ba yun? O 7:14-17, continuous, magpatuloy tayo. Magpatuloy po tayo. Pag sinabi nagpapatuloy, patuloy po tayo nakikipag-fellowship sa kanyang salita sapagkat hindi na tayo nabubuhay bagamat by flesh tayo, nagugutom ang laman natin, humahanap tayo ng pagkain sa pipisil natin. But remember, hindi na po tayo nabubuhay sa flesh lang. Nabubuhay na tayo sa Espiritu ng Diyos because we are the Son of God. So then we need the spiritual food from God's Word as Spirit that continue will give us life. Pagpalain tayo ng dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. To God be the glory.